ginajudge po sila yung makeup nila, yung lahat. I want to have my own camp. Roboto camp, is it possible? Go! Si number 30 ang pwedeng lumunok ng bato. Wala. Apo. Talagang hindi maganda yung sagot niya. Sama sa 15. I didn't even know that she's existing. Si Lima po, favorite ko rin siya. Actually, I'm expecting na may crown siya eh. Pero Pero po, may kulang siya eh. May kulang siyang... yung sa yun yung kulang. Wala yung... Apo. Tapos po yung stress. communication skills na, although she's a cum laude, Oo nga, Apo. kulang din siya doon. kulang din po siya dahil kinakabahan siya eh. Oo. I mean po yung lagi siyang after siya sa sasabihin ng ibang tao. Tapos The last moment she time, opens her mouth. sa last pageant niya is ganun din pala. Apo. Talagang hindi maganda yung sagot niya. Actually po, ang sabi nga sa mga vlogs ngayon ng beauty pageant, parang nag-ilima si Saturn ngayon. Apo. Ang ilima ng 2013 si Serene Saturn. Sayang si Saturn because hawak na niya yung isa sa mga crowns. Sobrang lakas ng stage presence ni Serene. Kahit sa screen, yung mere pout ng kanyang lips is, oh my God, it's very queenly. Sabi nga po doon ng mga tao nung during commercial break, sabi yan, si number 30 ang pwedeng lumunok ng bato. Bilang Darna ako kasi na-netmented ako ang ano niya. Ang biggest revelation ng gabi si Elizabeth Clancy. Oo. Hindi ko siya gusto kahit nung sa gabi na yun, hindi ko talaga siya gusto. Kasi nagulat ako napasama siya. Actually, hindi ko siya na-consider man lang na mapapasama sa 15. I didn't even know that she's existing, maybe. Hindi na kalokohan ko. Hindi ako masyadong nag-research sa lahat ng candidates. So yung ibang hindi ko agad gusto nung unang-una pa lang, ay parang hindi na agad napasama sa aking isipan, sa aking listahan. So, I'm sorry about that. But, At ang maganda ring trivia kay Elizabeth Clancy po, nanggaling pa rin siya sa D-Batch ng Binibini Pilipinas. What's that? D-Batch, yung batch 2011. Ang daming na-produce na mga crown holders. Okay. So galing siya doon. Sila dati yung Clancy Sisters. Kung meron pa Harris Sisters ngayon, sila yung Clancy Sisters. Kasabay ba sila lumaban? Sabay silang lumaban ng 2011. Both lost. Yung kapatid niya nakapasok sa semis. Siya hindi. Elizabeth Clancy. Pero ngayon, she's wearing the crown. Naisip ko na rin agad siya nung simula pa lang nakita ko yung lineup ng judges. Na ay may laban to si exotic looking Clancy na to. Kasi mga foreigners, ang daming foreigners na ambassadors. Anyway, malinis talaga yung kanyang ariba ng gabing yun. At ang ganda po ng sagot niya. Maganda. Maganda rin siya magsalita talaga. So, magiging trend ngayon is Q&A. yung mga magagaling magsalita talagang mangunguna sa labanan. Pagdating sa Binibining Pilipinas pageant. Parang halos ng Miss Universe po ganun din eh. Magagaling talaga din silang sumagot. Tsaka may maganda yung background. Si second runner-up si Crisel Cuelos. Dente siya, tanawan. Ito nakakaloka, yung mga unang tinawag sa top 25 ay nanggaling lahat sa Miss World. Sunod-sunod sina Peter, sino pa ba yung mga kasama niya? Naloka parang. And Catriona was there watching the event. Talaga? Apo, nasa second row siya. Pinakita ba siya sa Ay, hindi po naman siya pinakita. Pero nandun siya, nag-prepare siya. I don't want her to join. Baka hindi siya manalo or something. Catriona Gray. Sayang po kung matatalo siya sa Pilipinas. Pero kaya niya yun eh. We're gonna grab some barbecues here. Chicken barbecue. Kumakain ako pero ang hirap rin tanggapin na hindi nakapasok si Tindi Bahari sa top 25. Kung top 15 baka pa pero top 25. And yung usapan din namin ni anak sa kotse, yung kay Catriona Gray. Sabi ko ayoko pero malay mo, parang ganito yung paghahanap namin sa perfect barbecue. We traveled 25 kilometers just to have this perfect barbecue. Malay natin, baka ang perfect talaga sa kanya ay ang Miss You. Who knows?